Magandang araw mga kapatid, dito panibagong paglalathala naman. Ipakita ko muna sa inyo mga kapatid ang ginagawa ko. Kinabibisihan natin ang malapit na nating mabuo na isa na namang bahay ng manok mga kapatid. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Lalagyan na lang natin yan ng sako mga kapatid para masecure natin ang hangin na hindi makapasok sa loob mga kapatid. Mag-sharing tayo mga kapatid, mag-sharing tayo sa mga idea natin tungkol sa mga pagkain naman ng manok mga kapatid. Kung bakit ang isang ito yun ang ginagamit natin, para saan ba ito, ano ba yung positibo at negatibong naidudulot nito sa ating mga manok mga kapatid. So based na naman ito, ang paglalathala itong mga kapatid is based na naman po sa ating naging experience sa pag-aalaga natin ng manok gamit ang mga patukang ginagamit natin ngayon. So ayan mga kapatid, pakita ko sa inyo kinabibisihan natin. Ayan no. Yan ang kinabibisihan natin ngayon. Yan ang ilalim, malapit ng matapos. Nagsasako na lang tayo mga kapatid. So ayan no. Para ma-secure ang paligid. Mayroong siyang may mga tali siya, tapos nakapako, bukod sa tali nakapako pa yan. Tapos yan, screen yung bubong. Tatakpan lang natin ng mga sakong makakapal. Tapos andun yung harap natin ka lang. Tuwarin ko nga. Ito yung itsura niya. Ayan yung itsura niya sa harap mga kapatid. So ito lalagyan natin ng ng bubong mga kapatid, ng mga sako. Sisecure natin yan. Sasamahan niyo ako, ipakita ko sa inyo yung mga gamit nating pagkain ng manok or mixed feeds mga kapatid, pellets, grains, tapos yung mga mixture mga kapatid, mga crack, mga grits, corn grits. So tara, samahan niyo ako dahil medyo bastante tayo ngayon sa ating pagkain ng manok mga kapatid. Pakita ko sa inyo mga kapatid. Ayan. So magtaka kayo bakit nasa loob ang ating mga pagkain ng manok. So nasa loob ng bahay. Isa kasi yun sa mga iniingatan natin. Kasi bumababa yung mga daga sa bundok. Alam mo naman nasa bundok tayo. Maraming daga. Yan. Nakaya nilang butasin to kapatid. So ang ginawa ko, pinasok ko sa loob ng bahay para talagang maprotektahan ko pati yung pagkain natin ng manok mga kapatid. So ito, integrated ito. Maraming salamat Sir Ronald dahil nabuo natin ang isang sako. So sako-sako na tayo bumili kasi mas nakakatipid tayo sa sako-sako. So ayan. Integratory mga kapatid. Maintenance po ito. Maintenance po ito sa ating mga dumalaga, sa ating mga developing baby stags mga kapatid. Yun ang ginagamit ko sa kanila. So baby stag 5 months hanggang 7 months mga ganon, hanggang 6 months ganon. Nag-i-integratory tayo. So integratory yan no. So immuno and booster. So ito yung madalas kong ginagamit mga kapatid dahil mas nami-maintain ko ang magandang pangangatawan nila gamit ito. Kasi pellet ito, with feeding procedure tayo, madaling mag-apply ng mga multivitamin sa with feeding. So ito minsan hinahaluan ko ng Bitmin Pro powder. So syempre hindi mawawala ang saging natin mga kapatid. Ayan, mas magiging pag na-mix mo yan sa wheat feeding, evenly talaga ang pagkakaroon ng pagdidistribute natin ng mga vitamina. So ito parang lang ito natin, no? Carbo ito eh. Ayan no. Immunobooster, probiotic, organic selenium, gawa ng bimig mga kapatid. So ito talaga ang mini-maintain ko. So pagdating naman sa mga 7 months old, mga 6 months old, depende sa hipo, dito naman ako mga kapatid. Innerton. Tandang 2 years old above, 4 years old, Innerton. So mapansin nyo bakit doble-doble yung balat. Kasi kahit nasa loob na ng bahay kabrid, pinapasok pa rin mga kabrid. Pinapasok pa rin tayo ng mga kaibigan nating dagat mga kabrid. So ayan mga kabrid. Innerton yan mga kabrid. So may tamang, para sa akin ba, may tamang paglalagay ng Innerton kasi nung nakaraang buwan, nung nagsisimula pa lang magpalit ng balahibo, nag-dry pa lang ang ating mga 2 years old tsaka 4 years old mga kabrid. Ang ginagamit ko pong pagkain sa kanila is more on carbo. Na mixture siya ng grains with pellets. So ang gamit ko noon is Vortex. So para sa akin, based on my experience, ang Vortex po mga kabrid is asan na yung balat ng Vortex? Ito, yung balat ng Vortex. Ayan yung balat ng Vortex. Maganda yon para mas mabilis pong maglaglagan ang balahibo ng manok mga kabrid. Kasama nito corn grits. So hinahalo ko to
sa ating mga wheat feeding. So, hinahalo ko siya. Corn grits, ito dito, parehas to corn grits na dalawa. Hinahalo ko po yung aking pag maulan, dinadamihan ko nito. Kasi ang positive effect nito or negative effect, depende sa inyo kung paano nyo tingnan ang pag-epekto nito sa mainit sa katawan to sa manok mga kabrid. Pag mayroon kang corn grits sa pangangatawan ng manok, yung metabolismo nila, ito, ang epekto nito is mainit sa katawan. Pag ang manok mo ay namamalo na po or nagiging agresibo na po, wag alisin mo na po yung ganito. Mga corns, alisin mo na po yan sa manok mo kasi isa yung sa nakakapagpainit sa kanila. Pag ang manok is mainit ang katawan, agresibo yan masyado mga kabrid. Saktuhan mo pa ng pagpapalit ng balahibo. Ayan, defensive sila pag nagpapalit sa balahibo, tapos ito ang gamit mo mga kabrid na marami nito. Nako, talagang sasagad ang kanilang pagiging pamamalo mga kabrid. So ito, ang ginagawa ko, binubukod ko ang mga nagpapalit talaga ng balahibo, lalo na pag nakitaan ko na sila ng pamamalo mga kabrid. Andun sila sa dulo doon sa cording area natin, doon ko sila binubulod. So mayroon tayong dulong 4 sa nasa labas, tapos 4 din dito sa kabila. Tapos ayan mga kabrid, yung ating blender. So biniblend natin lahat, saging, ayan mga saging natin, ayan mga saging, tapos dito blender, tapos kung may kaning lamig, nilalagyan natin ng kaning lamig. Tapos dito tayo nag-ano ng mga, andun yung mga Bitmin Pro natin, kabrid. Ayan, tapos dito natin biniblender natin yan kasama ang saging. Tapos pagkatapos haluan ng Bitmin Pro kung kailangan. Kung kailangan nating maglagay ng antibiotic na natural, lalagyan natin ang blender ng bawang, 1 buo or 2 buo or kaya oregano mga kabrid. Pag multivitamins naman na organic, lalagyan natin siya ng dahon ng ampalaya or dahon ng malunggay. Yun ang ginagawa natin. So ito, pabago-bago, depende. Ang mga pagkain ito mga kabrid na pinapakita ko sa inyo ay depende pa rin sa adjustment na ginagawa nyo sa mga manok nyo, kasi ito ay may tamang paglagay, may tamang pag-apply, depende sa edad, sa sitwasyon at sa panahon mga kabrid. Pag maulan, nagmo-more on ako sa grits. Pag maulan, more on grits ako. Pag mainit, bawas tayo dito sa corn grits. Tapos dito, pag nagpapalit ang balahibo, halimbawa nakita nyo dry na, naglaglag na yung mga lawi-lawi, nakita nyo nag-ano na siya, nag-iba na ng behavior. Ito, pinapalitan ko ng Vortex. Ayan o. Mga nakadalawang sako din tayo ng Vortex, mahigit na 3 sako. Tapos pag okay na, nakita mo nung tumubo na, mag more on fruiting ka na, balik ka na sa inner tone mga kabrid. So ang mga alaga natin ng mga 2 years old dun sa labas, ayun o, is nagpapalit na yan ng balahibo, patapos na sila. So sakto to sa December, sakto po yan sa December mga kabrid. Kompleto na yan sila mga kabrid. So yan o, kompleto na yan sila. Ayan, ayun, yung 10 dyan sa taas, mga bagong harvest natin yan ngayong season na taon na ito, ngayong 2025. Yan yung 10 na yan, bagong harvest natin yan. Tapos may 4 pa doon. Tapos ayun pa, may mga gray pa tayo. Yan, mga 2 years old yung nasa ilalim kasama nito kabrid, mga 2 years old din ito. Tapos may 3 years old tayo, ayan o, yung galing kay Sir Skittles, pa 3 years old na po ito. Ayan siya o, ganda. Ayun ang anak niya oh, ang laki ng katawan. Ayun oh, tayong-tayo yung buntot niya kabrid. Tayong-tayo yung buntot niya talaga. Ayun oh. Tapos pag humaba yan ng humaba, kasi haba pa yan tatama na yan dun sa ulo niya. Sa aking karanasan, pag mamatsyag sa kanilang may ganung buntot, kinakain nila. Kagaya nito kabrid oh. Yan ang bulik natin na talagang para sa akin, pang sarili ko talaga mga kabrid. So ayan siya. So, babawasan na rin natin ng mga crown yan or palong, kasi nakakatakip. Hindi gaya nito, ayan o, nakakita yan, hindi tumatakip sa mata nila. Pero ito, tama to, yung peripheral vision nila is apektado na rin sa mga kabrid. So marami yan dyang babawasan natin mga kabrid, dahil ang mga stag natin, inaantay lang natin ang tamang edad nila. Ayun o, ang daming mga talukap na nakakatakip na sa mata nila. Babawasan natin yan, babawasan natin, papaanohin natin sila mga kabrid. So yeah. Ito naman yung 5 na to mga kabrid, ang mga 4 years old natin mga kabrid. Yan, mga
Hindi ko talaga sila nilalabas dahil ayoko silang maging parang maingganyo ba na ano, kasi maraming pumupunta, yan ang gusto, pang sarili ko po yan. Nagpalit na ilang bihis na nagpalit ng balahibo yan, nagpalit na rin ng kaliskis yan mga kabrid, naglulugon din po pala ang kaliskis mga kabrid. Ayan, so ayan siya, panay puto lang natin. Ayan o, ito naman ang sobrang haba naman ngayon. Ayan o, haba ng tahid mga kabrid. Ayan, pa 2 years old to ito. Pa 2 years old. Mas matanda pa to eh. Ito ano na talaga to. Ito bata pa to. Yung tahid niya. Straight na straight. Ito. Pakarit man siya. Ito pababa. Pababa ang mga tahid nila. Kailangan mo talaga silang putulan kasi tumutukod na sa lupa. Nakaka-apekto sa paglakad nila. So, ayun kabrid. Kaya hindi ko pa siya pinuputulan mga kabrid. Ito. Hindi pa siya nasa oras na putulan kasi straight na straight siya oh. Kaso, ang kagandahan nito, hindi ito hindi siya namamalo. Sobrang ilap lang niya. Hindi lang talaga siya namamalo kabrid. Kaya mabait yan. Ito, Jesus Mariusip ito. Grabe ito kabrid. Grabe yan. Hindi yan magandang kaibigan mga kabrid. So, kailangan tsimpo. Pag gusto niya, kailangan pakiramdaman mo yung behavior niya kasi maano sila eh, mga mautak na manok, mga round head. Ayan, masyado silang marunong. Kailangan madali silang mag-adjust, madali silang maka-adapt, maano sila. Hindi the other week ganito, aggressive, the other week mabait, mga ganun ba. So ganun lang mga kabit. Tamang update lang tayo. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay. Sana po ay tulungan nyo ako mag-improve para matulungan nyo rin po ako magpatuloy sa pag-aalaga ng manok. Ang isang like nyo o panonood nyo sa video na ito ay napakalaking bagay po sa isang nag-aalaga ng manok na kagaya ko. Nagsishare ako ng mga idea na ukol sa manok, mga karanasan ko. Nagpapakita ako na kung bakit masaya ang mag-alaga ng manok. Nagpapakita rin po ako kung bakit napakalungkot, masaklap ang pag-aalaga ng manok pagdating sa sa gastos mga kabrid. Hindi biro mga kabrid. Huwag po kayong papasok sa larangan na ito kung tipong na anuhan nyo lang, na kursunadahan nyo lang. Kailangan may preparasyon sa pag-aalaga ng manok mga kabrid. Dahil ako, nagsimula lang ako sa 2-3. Ayan na sila ngayon. 63 piraso na po. So maraming thank you. Hanggang dito na lang and hopefully po mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Maraming salamat po.